Sa video natin today, ipapakita namin sa inyo kung paano gumawa ng blog website gamit ang Hostinger AI Website Builder. Kung naghahanap ka ng paraan para makagawa ng maganda at presentableng website na sobrang mura at mabilis gawin, then itong video na to ang para sa'yo. Kaya make sure na manatili hanggang dulo ng video kasi ayaw mong mamiss kung anong meron kami para sa'yo today. So without further ado, let's get right into it. Pero bago tayo magsimula, intindihin muna natin kung ano nga ba talaga ang ginagawa ng Hostinger AI Website Builder. Ang Hostinger AI Website Builder ay isang intuitive all-in-one platform na gumagamit ng artificial intelligence para mapadali ang paggawa ng website. Sa pamamagitan lang ng pagsagot ng ilang simpleng tanong, makakabuo na agad ang AI ng fully functional, personalized na website. Complete na yan sa design, content, at color scheme na naka-tailor fit. At lahat ng to sa loob lang ng ilang segundo. Meron itong drag and drop editor at sobrang dali lang i-customize kahit wala kang alam sa coding. Kasama na rin dito yung mga unique at super helpful na AI tools tulad ng AI Writer, AI Image Generator, at AI SEO Assistant. Makakatulong to para ma-optimize mo yung content at visuals mo at para sure na maganda ang itsura ng website mo. Ngayon na alam na natin kung ano nga ba talaga ang ginagawa ni Hostinger AI Website Builder, simulan na natin ang pag-setup ng account at ipapakita namin kung paano gumagana ang Hostinger AI Website Builder. I-click mo lang yung link sa baba ng description at mapupunta ka sa page na to. Gaya ng sabi ko kanina, ito yung pinaka-best deal ngayon sa internet para sa hosting plan. Gamit ang special link namin, makakakuha ka ng hosting plan for under $1 per month. So para mapag-start, i-click lang natin yung claim deal. So today, papakita namin sa inyo yung different plans nila, yung premium plan, business plan, at cloud startup plan. Yung premium plan, basic lang yung features niya. Wala siya ng mga advanced features na meron ng business or cloud startup plan. At actually, yung ibang features na kailangan natin para sa hosting or AI website builder ay included na sa business plan. Kaya yun yung pipiliin natin today. Papakita rin namin sila in a second. Ngayon, punta tayo sa business plan. Discounted to, kaya mura na lang per month sa 48-month term. Tungkol naman sa cloud startup plan, hindi natin yan i-cover today. Mas bagay to kung magsisimula ka ng e-commerce brand, pero since blog lang ang gagawin natin ngayon, hindi natin kailangan tong plan na to. So, ang pipiliin natin ay yung business plan. Pwede ka rin namang pumili ng premium plan, pero ipapakita muna namin sa inyo lahat ng AI tools na kasama sa business plan. Tapos ikaw nang bahala kung anong gusto mong piliin. So tara na, piliin na natin tong business plan. At makikita nyo sa cart na nakaset siya agad sa 48-month period. Ngayon, ang only plan na hindi namin nire-recommend na piliin mo ay yung 1-month plan. Kapag pinili mo yan, lalabas siyang mas mahal pa per month. At wala ring discount na kasama sa plan na to. Kaya ang pinaka-least na recommended ko para sa inyo ay 12-month plan. Dito ka makakakuha ng discount na mas mababa na per month para sa business plan na to. So pipiliin muna natin yung 12-month dito for now. Ngayon, sobrang importante nito. Yung next step ay i-click yung have a coupon code. Tapos i-type mo yung code na my first website, then press apply. Makikita mo mas bumaba pa yung total price nito. Discounted na. Kaya ito na lang siya per month. Tara na, i-click na natin yung continue kapag ready ka na. At mapupunta ka sa page na to kung saan kailangan mong gumawa ng account. Ngayon, kung meron ka ng account, pwede ka nang mag-login dito. Yun din ang gagawin natin. Pagkatapos nun, mapupunta tayo sa page kung saan natin ilalagay yung billing address natin. So, ilagay mo na lang yung personal info mo dito. Pwede kang pumili kung gusto mong magbayad gamit ang card, PayPal, Google Pay, Apple Pay, Alipay, at kung ano pang preferred mo. Okay lang kahit alin dyan. So, para sa video na to, maglagay na lang tayo ng card. Kapag nalagay na natin lahat at na-review natin at ayos naman, click mo lang yung submit payment. Then, ready to go ka na. Ngayon, depende kung meron ka ng account or kakagawa mo lang ng bago. Pwedeng iba yung makita mong page dito. Pero ito na yung Hostinger homepage. Kung bago lang yung account mo, may ilang questions lang na itatanong sa'yo. Tatanungin ka kung anong domain ang gusto mo, pero eventually dadalhin ka rin sa same page na to. Nasa websites, add website, tapos i-click mo yung Hostinger website builder. Mapupunta tayong lahat sa same page na ilang steps pa mula ngayon kung kakagawa mo lang ng account. Makita mo yung sinasabi sa page na to na let AI create your website for you. So piliin na natin yung name ng brand natin. Para sa video na to, ang ilalagay natin ay my first website blog. Ngayon, ang pinaka-importanting part ay describe mo dito kung ano ang gusto mong itsura ng website mo. Mas marami kang ilalagay na info dito, mas okay. Kasi matutulungan nito yung AI na mailagay lahat ng needs mo para sa website mo. So sulat na tayo dito kung tungkol saan yung blog natin. Naglagay na ako dito ng description para matulungan si AI gumawa ng website para sa atin. At para automatic na rin niyang magawa yung mga menus at pages na kailangan para sa blog natin. Kapag meron na tayong description, pwede mo ring i-click yung personalization setting. Dito pwede mong hayaan si AI na i-surprise ka sa color scheme or pwede mo ring i-click yung my color palette para ikaw na yung pumili ng palette. Dito sa example natin, pipili natin yung surprise us for now. Kapag tapos ka na, i-click mo lang yung create a website at dito na magsisimula ang paggawa ng website mo. At kapag tapos ka na, in less than 30 seconds, may kita mo nang nakagawa na agad siya ng website para sa atin. Dito sa taas, merong logo icon na pwede nating i-edit maya-maya. So, tignan na natin. Sabi dito, create your first website today. Okay na tagline yan. Tapos sabi rin dito, learn tips, tools, and resources for successful website building and growth. Ayos din yan. Pwede mong i-click yung explore. May button din dito or pwede mong i-press yung start. Kapag nag-scroll down tayo, makita natin yung konting info pa tungkol sa business natin. Actually, maganda talaga tong section na to. Yung website creation help. May SEO optimization tips, blog writing guide, at insights na makakatulong sa'yo para ma-design yung website mo. Mukha siyang super ganda at personally gusto ko talaga yung shade ng blue dito. Ang lakas ng dating. Dito sa pinakababa, makikita mo yung contact us. So, pwede kang mag-send ng email gamit ang name mo at mag-submit ng inquiry mo. Sa ilalim nun, sa footer part, meron din tayong ilang resources, support, at isa pang way para makipag-contact sa atin. So, para sa akin, maganda ang itsura nito. Tingnan naman natin yung iba pang pages na kasama dito. Yung next page ay yung blog page. Makikita mo dito yung dalawang blog posts na
naka-feature din sa homepage. Kapag nag-scroll tayo pababa, makita natin na si John Doe ay nag-iwan ng recommendation. Sabi niya, highly recommended daw ang blog natin. Kapag kinlik natin itong blog post, pwede nating makita kung ano yung itsura niya. Walang masyadong nakasulat dito, pero pwede naman natin tong i-edit mamaya. Balik muna tayo tapos tignan din natin tong isa pang post. Nagustuhan ko talaga tong picture na nilagay nila. Pwede rin tayong maghanap ng iba sa internet. Pero tignan muna natin itong blog post na to. Okay, wala rin masyadong laman to, kaya kailangan nating ayusin to. Tignan naman natin ngayon yung resources tab, yung website creation resources. Medyo mahirap basahin yung ibang parts dito, kaya baka kailangan nating palitan yung ilang images. Pero overall, okay naman yung itsura. May mga nakalagay tungkol sa pagbuo ng brand, paggawa ng website, at iba pang related topics. So may dalawang option tayo dito. Pwede tayong gumawa ulit at magsimula totally from scratch. Minsan kasi kailangan ng isa or dalawang try para makuha talaga kung ano yung gusto mo. Pero kung okay na sa ito, pwede na tayong dumiretso sa pag-e-edit ng site dito mismo. Ngayon, punta na tayo sa site setup checklist. Dito sa upper left hand corner at makikita natin dito ang breakdown ng lahat ng steps na kailangan natin gawin para ma-setup ng maayos ang website. Makikita mo dito yung edit heading text, update image, edit paragraph text, update social media icons, at yung check on mobile site. Sobrang importante nito. Makikita mo yan dito sa taas. Pwede mong i-view yung site sa mobile para makita kung okay ang itsura niya. Kapag ayos na lahat, ready ka na para i-go live ang site mo. Punta muna tayo sa homepage at palitan yung ilang bagay na gusto nating i-edit. Yung unang-unang kailangan nating palitan ay itong logo. Nakalagay lang logo. Wala silang binigay na actual logo, which is fine. Pwede tayong gumamit ng AI para gumawa ng unique na logo. Kasama yan sa business package. Wala to kung nasa premium package ka lang. Pero tara, subukan na natin gamitin to at tignan kung anong mabubuo nila. So i-type natin yung my first website at piliin natin kung ano yung vibe or style ang gusto natin. Pwede natin gawing mas modern yung feel, tapos click na natin yung create at tignan natin kung anong lalabas. So ayun, binigyan tayo ng logo. Hindi niya sinama yung words na my first website, pero nagpakita siya ng ilang options ng modern logos na pwedeng swak sa brand natin. Ngayon, kung wala kang nagustuhan sa mga to, pwede mo namang i-regenerate, pero take note na meron ka lang set amount of credits at baka kailangan mong bumili ng extra kung maubos mo yan lahat. So pwede nating i-download itong isa na to, tapos yan yung gagamitin natin. I-place na natin siya dito at once na napili na natin, lalabas na siya bilang logo sa top left hand corner ng site. Alright, para palitan lahat sa homepage natin, sobrang simple lang gawin to. Kung gusto mong baguhin kahit ano sa homepage, i-click mo lang yun tapos i-edit mo yung text. Boom! Ganun lang kadali mag-edit. So kung gusto nating palitan yung wording dito, pwede nating gawin yun. Pwede rin nating i-click yung background dito, tapos i-click yung edit section. At pwede na nating palitan yung video. Try, type natin website creation. Okay, ito yung unang lumabas. Meron ding ibang videos na pwede nating piliin. Or pwede rin tayong pumili ng still image sa pamamagitan ng pag-click sa image. Doon pwede na natin siyang palitan at mag-upload ng sarili nating image. Ngayon may dalawang buttons dito na medyo weird tignan. Pwede nating edit yung isa. So i-delete na lang natin tong isa. Para gawin yun, i-click mo lang yung button na to, i-hover mo yung mouse sa kanya, tapos i-press mo yung delete. Next, gusto nating i-move yung natitirang button sa gitna. At makita rin natin yung grid lines dito para maayos natin siyang ma-center. Pwede rin nating i-edit tong button na to. Ang maganda dito, pwede mong i-link to kahit saan. Web address, page, section, email, page, section, email address, phone number. Pwede mong i-link kahit saan gamit ang button na to. Pwede mo rin palitan yung style. Pwede mong i-adjust yung text size. Pwede mong palitan yung animation. At pwede mo rin siyang lagyan ng kulay like black para mas madali siyang makita. Ang daming pwedeng gawin dito in terms of functionality. Okay, ngayon nandito na tayo sa main part ng website natin. Na siyang blog talaga. Tara, edit natin yung mga posts. Makikita mo dito na yung post header ay may title natin. At pwede na nating i-click yung edit blog header. Pwede nating palitan yung header. Pwede nating gawing light or dark. Pwede rin nating palitan yung layout kung gusto natin, naka-left, naka-right, or naka-center. Pwede rin nating palitan yung background. Pwede tayong magdagdag ng image or bigyan siya ng solid color like teal. Actually, maganda rin yung itsura niya. Pwede rin tayong magdagdag ng section dito kung gusto natin. At pwede rin nating i-edit yung section na nandito na. Dito natin isusulat yung blog post natin. Click lang natin yung edit section. Pwede ka rin mag-click ng generate image or ipapakita na lang namin ngayon kung paano gamitin yung AI writer. So, i-click mo yung words dito. Pwedeng i-click yung AI writer. Tapos, pwede ka na magsulat ng kahit ano dito. At tutulungan ka ng AI na gumawa ng text. So, kunwari, lalagay natin na gumawa tayo ng blog post about SEO tools for website creation. Then, i-click lang natin yung create text. Pagkatapos nun, bibigyan tayo ng AI ng konting text. Text na pwede nating dagdagan para sa blog post natin, which is pretty neat. Pwede mo ring i-edit yung image dito. Pwede mo siyang tanggalin at pwede ka rin gumamit ng image generator. Lahat ng AI tools ay nandito rin sa left-hand column. Kung may gusto kang gamitin alinman dyan, click mo lang dito. Andyan silang lahat. Lahat ng tools na yan ay super helpful at makakatulong talaga para mag-generate ng ideas para sa blog mo. Kapag tapos ka na sa pag-edit ng blog posts mo, pwede na tayong pumunta sa blog page at makita mo na pwede rin natin baguhin dito. So, kunwari, ayaw natin ng recommendation dito sa blog page natin. Gusto lang natin na articles lang ang nandito. Pwede mong i-click yung delete dito. Pwede mong i-click yung delete sa section na to at mawawala na siya. Lahat ng bagong blog posts na gagawin mo ay automatic na mag-a-appear dito. Ngayon, ang cool na bagay tungkol sa Hostinger AI Website Builder ay meron talaga siyang section na dedicated lang para sa blog. So, kung pupunta ka dito sa left-hand side, i-click mo lang yung blog and boom! Makikita mo na agad yung dalawang blog posts natin. At pwede kang mag-add ng bagong post dito ng sobrang dali lang. Ang amazing pa, included na rin dito mismo yung AI writer. Siya na ang gagawa ng content para sa'yo. O pwede mo ring skip at ikaw na lang magsulat. Pagdating sa more functionality, meron ding online store. Pero malamang hindi na natin kailangan yan kung blog lang ang gagawin natin. Pero kung i-click mo yung more settings dito, makikita mong meron tayong appointments, general settings, integration, may forms para sa submissions. Pwede mo ring makita
tayong analytics, may SEO settings din. At basically, ang goal nito ay matulungan kang gumawa ng mas magagandang titles at words sa post mo para mas tumaas ang rank mo organically sa search results. Merong isang great tool na tinatawag na SEMrush. May full video kami dito sa channel na pwede mong panoorin para makita kung paano gawin to organically. Marami ring magagandang keyword research tools na makakatulong sa iyong makahanap ng mga tamang words para sa specific niche mo. Alright, balik muna tayo sa homepage at tignan natin yung contact section sa pinakababa. Actually, ang ganda talaga ng itsura nito. Kung gusto mong palitan ng kahit ano dito, gaya ng sabi namin kanina, i-click mo lang yung edit section. Pwede mo ring i-edit yung form dito kung gusto mo. Pero para sa akin, okay na yung itsura niya. Feel free na mag-experiment kung gusto mong baguhin yung style. Tignan din natin itong resources page. Medyo weird yung itsura niya at ang daming images sa background. Kung gusto natin itong i-edit, i-click lang natin yung edit section. Pwede natin palitan yung image or maglagay ng video dito. Pwede rin tayo magdagdag dito ng iba pang resources or bagong page sa blog natin na hindi lang blog post. Bago ka mag-go live, siguraduhin mo munang tignan yung website mo sa mobile mode. So, i-click mo lang yung mobile button dyan. Automatic na siyang naka-optimize for mobile. Tulad ng sa atin ngayon. At malamang hindi mo na kailangan masyadong baguhin. Pero maganda pa rin na ma-check mo siya. Kapag ready ka na, i-click mo lang yung go live at ayun, naka-live na ang site mo. So, ayun na lahat para sa video natin today. Kung paano gumawa ng blog website gamit ang Hostinger AI Website Builder. Iwan namin sa baba yung special link para sa Hostinger sale. At huwag niyong kalimutan gamitin yung special code na MyFirstWebsite sa checkout. Makakakuha kayo ng additional discount dyan. Sobrang love namin si Hostinger. Ito talaga yung pinaka-best deal sa internet ngayong taon. Kaya kung plano mong gumawa ng website anytime soon, grab mo na to. At by the way, kung gagamitin mo yung link namin papuntang Hostinger, makakakuha kami ng small referral fee. Wala ka namang babayarang extra. Sobrang laking tulong nito para makapagpatuloy kami sa paggawa ng mga free videos katulad nito para sa inyo. Kaya thank you so much in advance sa support. Kung nag-enjoy kayo sa video na to at gusto mo pa ng ganitong klaseng videos in the future, please leave a like at mag-subscribe at mag-comment ka na rin sa baba. Tapos i-hit mo yung notification bell para sa future videos namin. Itong channel na to ay dedicated sa pagbibigay ng free resources para matulungan kang makapagsimula at mapalago ang first website mo. Kaya stay tuned lang for more videos like this. Maraming salamat sa panonood at takits tayo sa next video.